Okay, muli po isang pinagpalang araw ng Sabado, April 5, 2025. Unang araw po ng Sabado ng buwan ng Abril ngayong 2025. Katulad po ng ating napag-aralan, napag-usapan po nung nakaraang Sabado. Ang ating po pag-aaral ngayon ay patungkol po sa wounds and sufferings of our Lord Jesus Christ. Ano po, kung po mga ano po nakaraang Sabado, ang ating pong ang pinakatitulo po noon ay The Unimaginable Suffering of Jesus. Ano po? Ito po yung mga paghihirap na talaga naman dinanas po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Ito po ay nakatala dito po sa aklat ni Isaias, kabanatang 53, pasimula po dito sa talatang 4. Ito po ay nakasulat, ganito po ang sinasabi. Wounds and sufferings of Jesus our Lord, our God. Okay. Verse 4, Isaiah chapter 53, verse 4, ganito po ang sinasabi. Okay. Verse 3 na. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Walang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Verse 4, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa ng Diyos sa Kanya. Dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap, dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y ulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Okay. Verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito mabubuhay siya ng matagal. Amen. Alam po, narinig po ninyo, nalaman po ba ninyo yung napag-unawa po ninyo yung mga sinabi rito? Hinamak siya ng mga tao at itinakmil, nagdanas siya ng sakit at hirap, wala man lang nagtapon ng sulap sa kanya. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala na natin. Praise God. Alam po ninyo ito, habang binabasa ko po itong talatang ito pong bahaging ito ng Biblia, talagang ramdam ko po yung hirap. Ramdam ko po yung mga sakit. Ramdam ko yung mga pinagdadaanan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga pagkakataong yun. Ano po? Ngayon po, reviewin lang po natin yung mga nakaraan. Yung sa wounds and sufferings of Jesus Christ, our Lord. Yung po mga tinamo niya. Unang-una po, yung scourging, siya po ay nahampas, siya po ay pinapalo, siya po ay nahagupit. Ito po ay nakasulat dito sa aklat po ni Mateo chapter 27 verse 30. For no apparent reason. Itong si Poncio Pilato, nang dalhin po sa kanya ang ating Panginoong Hesukristo, nakita po niya, napag-alaman niya, napag-unawa po niya na walang kasalanan ang ating Panginoong Hesukristo na dahilan upang siya ay parusahan. But still, pinahigupit po niya ang ating Panginoong Hesukristo at ibinigay sa mga tao, sa taong bayan, upang siya ay ipako sa krus. Scourging, pinahampas, pinahagupit ang ating Panginoong Hesukristo. Katulad din naman po ng mga mananampalataya doon sa Middle East nung ako po ay nandoon. Marami pong mga mananampalataya, marami pong mga pastor ang nahuli na dahil po sa pangangaral, pagpapahayag po ng banal na salita ng Diyos,
ang mga nahuli o natsitsyempohan ng mga nangangaral, nagpapahayag ng salita, ito po ay ikinukulong. Sila po ay nahampas tuwing araw po ng Biyernes. Magmula po dun sa kulungan, sila po ay malalakad. Alas 3 po ng hapon, bago mag alas 3. Biyernes po, magmula po dun sa kulungan kung saan po sila nakakulong, papunta po doon sa plaza. Sila po ay hinahampas, sila po ay hinahagupit. Publicly, pinapakita po sa kanila. Scourging, dinanas po ng ating Panginoong Kristo. Wounds on his knees, mga sugat sa tuhod. Ang ating Panginoong Kristo po, dahil po sa siya ay pagod, po, dahil sa po siya ay puyat, dahil po hinuli po siya nang pagkatapos po nilang kumain ng banal na hapunan, sila po ay nagpunta dun sa hardin ng Getsemani upang siya po ay manalangin. Habang siya po ay nanalangin, dumating po ang nagtraidor sa kanya at siya po ay ipinagkanulo sa pamamagitan ng isang halik at siya po ay dinakip. Dinala po siya doon sa konseho upang siya po ay litisyen. Sa kanya pong paglalakad na po, dahil sa pagod, dahil po sa puyat, dahil po sa hirap na kanyang dinaranas, hinahagupit po siya eh. Siya po ay nanghihinana. So yung pong krus na nasa kanyang balikat na kanyang pinapasan ay napakabigat. At siya po ay bumabagsak. Unang-una po na naitutukod ang kanyang mga tuhod. Ito po ay nagkakasugat-sugat. Ano po? The sufferings of our Lord Jesus Christ. Hindi lang po basta sugat, kundi nagtutuklap. Kita ang buto. Ano po? Tuklap ang balat, kita po ang buto. Ano po? Ngayon, yung po mga Kristiyano sa kasalukuyan, hindi naman po ganyan. Hindi naman po nakakaranas ng ganito na sila sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagpupunta sa mga mission fields, sila po ay nadadapa, sila po ay nagpapasa ng cross. Hindi po. Kaya lamang po nagkakaroon ng sugat sa mga tuhod ay dahil po sa matagal na pananalangin ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. Ang marami po sa kanila ay nagkakaroon pa ng kalyo, yung po tinatawag na kalyo. Kumakapal na po yung mga tuhod dahil po sa pananalangin sa pang-araw-araw na kanilang ginagawa. Paglapit, pagdulog sa Diyos. Wounds on his knees. No po? Tapos po, yung pong pananalangin po kasi, yung po ay buhay, yung po ay bahagi ng isang ito po ay parte ng buhay ng isang mananampalataya. Ang isang parte ng buhay ng mananampalataya ay ang pananalangin. Kasi po, alam po ng isang mananampalataya, a day without a prayer is a day without a blessing. Huwag kang manalangin, walang biyaya, walang pagpapalang darating, wala kang biyaya at pagpapalang matatamo mula sa Diyos. Ito po ay mula sa Diyos, wala kang matatamo mula sa Diyos. Tapos po, a life without prayer is a life without power. Pag ang buhay mo ay walang kulang sa pananalangin, ikaw ay gulong baligtad sa kasalanan, hindi mo kayang paglabanan ang mga tukso. Ikaw ay kayang-kayang daigin ng mga kasalanan. Mapupunta mahuhulog sa lalang ng dyablo. Mapapasama, masisira ang iyong buhay. Tapos po, yung sugat sa kanyang mga balikat. Po, sinasabi po ng marami na ang krus na nasa balikat ng ating Panginoon Kristo, ito po ay lalong pabigat ng pabigat habang ang mundo ay nagkakasala, habang ang mga tao ay nagkakasala, na idadagdag ang bigat ng kasalanan nila doon sa bigat ng krus. Kaya nga po, nagkasugat-sugat ang balikat ng ating Panginoong Kristo. Wounds and sufferings of our Lord Jesus Christ. Yung po mga sugat at mga paghihirap, mga sugat at mga pagtitiis na kanyang pinagdaanan. Tayo po namang Kristiyano, mananampalataya, wala po tayong ganito literal na krus na pinapasan. Ang pinapasan po natin na pinapasan po ng ating Panginoong Kristo ay yung mga pagsunod sa Kanya, yung pong ating mga responsibilidad, mga tungkulin bilang mga lingkod ng Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, carry your cross and follow me. Gawin po natin
isakatuparan po natin tungkulin na pinagkatiwala niyo Diyos atin, yung mga tungkulin na iniatang niya sa ating mga balikat. Yes, mahirap, mabigat ang mga tungkulin ito, ang magpahayag, magbahagi ng salita ng Diyos, lalong-lalo na dun sa mga lugar, dun sa mga dako na kung saan hindi po siya kinikilala, hindi po siya tinatanggap na Diyos Panginoon sa kanilang mga buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa akin. Sabihin natin sa Diyos kung ano ang ating mga pangangailangan. Sabihin natin sa Diyos kung ano ang ating kailangan upang maisakatuparan natin ang mga tungkulin pinagkatiwala niya, iniatang niya sa ating mga balikat. Cross on the shoulder of Jesus Christ. That cross wounds. Nagkasugat-sugat po ang balikat ng ating Panginoon sa Kristo dahil sa cross na kanyang binubuhat. Tayo din po. Meron po tayong mga krus na binubuhat. Ito po yung mga tiisin, mga pagtitiyaga na ating ginagawa para may isa katuparan po, may pahayag, may bahagi ang salita ng Diyos. Isa pa po. Ano po? Nail on his feet and nail on his hands. Yung po mga pako sa yung pong dinanas na mga sugat ng ating Panginoon Kristo sa kanyang kamay, sa kanyang paa, yung pong pako niya sa kamay, no po. Para po siya ay maisabit dun sa krus. Para po siya ay maisabit dun sa krus, dun po sa dun sa kanyang mga kamay, no po. Tapos po yung sa paa, kaya po siya ipinako sa paa para po maging steady, hindi po siya gagalaw-galaw doon. Ano po? Para po maging steady. Ngayon po, sa atin po ng mga Kristiyano, ano po ang sinisimbolo ng pako natin sa krus? Yung pong pako sa krus na sinisimbolo na ginawa sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay dumadalangin sa ating Panginoon na ipinagkakatiwala natin ang lahat-lahat sa Kanya. Itinataas po natin ang ating mga kamay. Panginoon ko, ipinagkakatiwala ko ang lahat-lahat sa iyo. Ang tulong mo, gabay mo, patnubay, protection ang kailangan ko. Bakit ang mga paa po natin ay kailangan ipako? No po, bakit ang sabi doon? Para po yan ay maging steady. Kaya po yan ay pinako, yung pong simbolismo ng pagpako ng paa ng ating Panginoon Kristo upang hindi po tayo pupunta sa kaliwa, hindi tayo pupunta sa kanan. Diretso lang po ang lakad natin patungo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yan po kanyang mga salita. Ang sinasabi po dito po sa aklat ng mga awit, your words are a light unto my feet and a lamp unto my path. Ilaw, tanglaw sa aking mga dadaanan. Kaya po tayo ay hindi dapat na papunta sa kaliwa, hindi po tayo dapat na mapunta sa kanan. Diretso lang po tayo. Isipin po natin na ang ating mga paa ay nakapako doon sa mga salita ng Diyos. Nail on his feet and on his arms, on his tapos po ano pa yung wounds na yung po sa kanyang tagiliran. Yung po sinabat siya ng isang sundalo sa kanyang tagiliran at lumabas po ang masaganang dugo at ang tubig sa kanyang tagiliran. Ano po ang pinapakita doon? When the blood oozes from the side of our Lord Jesus Christ, that is the beginning of the birth of the church. The birth of church came when he was pierced on his side. Yung pong simbolo ng dugo, ito po ang pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pong simbolo ng tubig, yung po ang simbolo ng pananatili ng Santong Espiritu, patnubay ng Santong Espiritu sa bawat tao na mananalig, aasa, susunod, makikinig, tutupad sa mga tungkulin pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. That is what symbolizes the wounds, the pierce on the side of our Lord Jesus Christ. Ngayon po, sa pangalawa, part 2 po ng ating pag-aaral, wounds and sufferings of our Lord Jesus Christ, part 2. Ito po ay series. Ano po? Ito po ay binigyan ko ng separation of Jesus from His Heavenly Father. Ang pagkahiwalay ng ating Panginoon Kristo
sa Diyos na makalangit. The monstrous, horrendous, and tremendous wounds and sufferings of our Lord Jesus Christ. yung mga makahayop na napakatagal at napakatinding paghihirap na dinanas tiniis ng ating Panginoong Hesus Kristo. Napakatagal na paghihirap ng ating Panginoong Hesus Kristo. Napakatinding paghihirap na tiniis ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung iba, maraming mga Kristiyano, minsan nga mga pastor pa mga nagtagapahayag pa ng salita ng Diyos. Isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan na pagtitiis, pagtitiyaga ang kanilang napagdadaanan na mapagsubok sa kanilang mabuhay. Sila ay bumibitaw, humuhiwalay sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi nila kayang tiisin, hindi nila kayang tiyagain, hindi nila kayang pagtagumpayan ang mga paghihirap, ang mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. At sabi nga po rito the monstrous, horrendous, and tremendous sufferings of our Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoon Hesus Kristo po, hindi po yan 1 araw, 1 linggo, 1 buwan na paghihirap. Ang ating Panginoong Hesus Kristo, magmula pa po dun sa kanyang pagkasilang, ay nagdanas na po siya ng paghihirap. Nung siya po ay pinanganak doon sa sabsaban, hindi po siya dinalaw ng mga hari, hindi po siya dinalaw ng mga mayayaman. Ang dumalaw po sa kanya, sa ating Panginoon Hesus Kristo, nang siya po ay ipanganak doon po sa may kural, hindi po doon sa sabsaban. Ipanganak siya doon sa kural. Ang dumalaw po sa kanya, mga pastol, mga shepherd po ang ang dumalaw sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang Panginoong Hesus Kristo, hindi siya ipinanganak sa mansyon, hindi siya ipinanganak sa ospital, hindi po siya ipinanganak doon sa kama. Ipinanganak siya doon sa koral. Doon pa lang ay nakaranas na ng paghihirap ang ating Panginoong Hesus Kristo. At sa kanyang paglaki, doon pa lamang po sa doon siya po ay nagkikipagtalo, nagkikipagdebate, nagkikipagpaliwanagan doon sa mga Saduseo at Pariseo nang siya po ay 12 taon. Ang sabi po ng mga tao, saan nanggaling ang talino ng batang ito? Hindi siya nag-aral? Doon pa lamang po nilalait ang ating Panginoong Hesus Kristo. Como hindi siya nag-aral, hindi nila nakita nag-aral ang Panginoon. Siya ay nilalait nila. Ang sabi nila, saan nanggaling ang talino, karunungan ng batang ito? At nung dumating po yung panahon na siya po ay mangangaral na, magpapahayag na ng salita ng kaligtasan, magpapahayag na ng patungkol sa kaharian ng Diyos, hindi po siya tinanggap. Ang sabi nga po sarili po niyang sambahayan. Sarili po niya sambahayan. Ang sabi nga po doon sa sambahayan ng Biblia, pinuntahan siya ng kanyang inas, pinuntahan siya ng kanyang mga kapatid. Ang sabi po doon, baka siya ay nasisiraan ng bait. Hindi po naniwala yung kanyang mga mahal sa buhay. Yung kanyang nanay, yung kanyang mga kapatid. No. Yung kanyang mga tinuruan. Mahigit 3 taon niyang tinuruan, pinakain sa kanyang mga palad, halos ganun. Araw-araw. Kasama niya. 12 lang po yan. Judas pa ang isa. Natiis po lahat ang ating Panginoon Hesus Kristo yan. Wala pong mga yan. Ano po? Ulitin po natin. What are the wounds and sufferings, monstrous, horrendous, and tremendous wounds and sufferings of our Lord Jesus Christ? Series number 2. Number 1 ay ito po. Scourging. Uulitin po natin. Ito po. Uulitin po natin. Even while walking, going to Calvary. Ano po? Hinahampas po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pinapalo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dito po sa aklat po ni San Mateo, Matthew chapter 27 verse 30. Ano po? Saan po pinapalo ang ating Panginoong Hesus Kristo? Verse 30, ganito po ang sinasabi. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. Can you imagine that? Ang ating Panginoong Hesus Kristo, hinahampas sa ulo, hindi man lang hinahampas sa katawan.
hinahampas sa ulo, scourging. Yun po ang isa, tremendous, horrendous, and monstrous makahayop na paghihirap na ginawa sa ating Panginoong Hesukristo. Number 2, ano? Siya ay dinuraan. Ano po? Siya ay pinagsasampal. Siya po ay pinagduduraan, siya po ay pinagsasampal. Ito po yung mga ito po yung mga mahirap na pinagdanasan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay sinampal, siya po ay dinuraan. Matthew chapter 26 verse 65 hanggang sa verse 67, ganito po ang sinasabi. Okay. Verse 65. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winahak niya ang sariling kasuotan at sinabi, ito'y kalapastanganan sa Diyos. Okay. Ano po ang ano po yung background nun? Sinabi ng dito, sino ka ba? Ang sabi po ng mga tao. Nagpaliwanag po ang ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po niya, mas mamangha kayo pag ang anak ng tao ay nakita nyo nandoon. Ano po? Anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. Ano po? Kaya inaano niya rito na siya ay kapantay ng Diyos. Pero ito hindi po matanggap ng mga saserdote at ng mga pariseo at ng taong bayan. Kaya sabi po na, hindi na natin kailangan ang mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Paglapastangan daw po sa Diyos. Na siya ay, nang sabihin niyang, siya ay makikita nila na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Ama. Okay. Verse 66. Ano sa palagay ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Ito po ang sabi nila. Papatayin nila siya dahil sa sinabi niya, siya ay makikita na lang nakaupo sa kanan ng makapangyarihan Diyos. Verse 67, siya ay niluran nila sa mukha. Isipin po ninyo yan. Duduraan mo sa mukha ang ating Panginoong Hesukristo. Yung dura mo, duduraan mo siya sa mukha. Dinuraan nila sa mukha ang ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, napakahirap ng ganun yung ano pa yung ano po yung sinasabi nila no? Siya niluran nila sa mukha at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba at ang sabi, Kristo, hulaan mo. Tinutuya pa ang ating Panginoong Jesucristo. Dinuraan na sa mukha. Sinampal. Sinuntok. Kaibigan ko yung tapos po yung tinutuya siya na sabi hulaan mo kung sino ang sumampal sa'yo. Ito po ay talaga namang pag walang respeto, walang paggalang sa ating Panginoon Jesucristo. Ito po yung can you imagine? Ganito, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng ating isipin mo, isang tao na hindi mo kilala, duduraan ka sa mukha, sasampalin ka, ano sa palagay mo ang gagawin? Ano sa palagay mo ang mangyayari? Kikita po ninyo sa mga TV, sa video, sa mga Facebook, konting depresya, nagbabarilan dasagi lang yung motor. Binaril. No po? Aaway lang sa traffic, binaril. Pero ang ating Panginoon Jesucristo, ito, dinuraan, sinampal, sinuntok. Hindi, umimik ang ating Panginoon Jesucristo. Tinutuya pa siya. They spit on Him. They slap Him. Kakalakot yung mga ginagawa nila ito. Isa pa po, ayong kasunod, ano po yung mga nila? They deserted Him. Nung po naglalakad ang ating Panginoon Jesucristo, kasama po ang kanyang mga alagad. Nagtanong siya, ang sabi po niya sa mga alagad niya, ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sumagot si Pedro. Ang sabi po ng iba, kayo ay si Isaias. Ang sabi po ng iba, kayo ay isang propeta.
Sabi niya, ang bilis sumagot ni Pedro. Sumunod na tanong ng ating Panginoong Kristo. Kayo naman, ano naman ang sabi ninyo? Ang sabi ng Panginoong Kristo sa mga alagad. Sumagot din ulit itong si Pedro. Sabi niya, kayo po ang Kristo. You are the Christ, you are the Messiah. Alam na alam ni Pedro kung sino ang ating Panginoong Kristo. Kumbaga sa eskwela, siya po ang valedictorian pagdating po sa ating Panginoong Kristo. Ano? Pero, ano po? Ang sabi nga po dito, they deserted him. Pero ano pong nandun na po ang ating Panginoong Kristo. Inuusig na siya. Iniimbestagahan na siya ni Poncio Pilato at saka ni Herodes. Pumasok na sila sa ano. Ang sabi ng babae sa kanya, kasama ka ng lalaking yan. Oo, kasama ka niya. Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Dininay niya ang ating Panginoong Kristo. Tapos sumunod naman, meron nakakita sa kanya, oo, kasama ka nga niya kasi nakita ko na nakita ko nung putulin yung tenga niya, nagkasama ka nun eh. Ang sabi niya, mamatay man ako. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Pero nung sabihin ng ating Panginoong Kristo, sa araw na ito, ako ay iiwanan ninyo. Ano ang sagot ni Pedro? Ang sagot po ni Pedro, kahit napatay ako, hindi ko kayo iiwanan. Ang sabi ni Pedro. Sumagot ang ating Panginoong Kristo. Sabi niya, Pedro, sa araw na ito, bago tumilaw ang manok ay makaitlog mo akong kakaila. You will deny me 3 times before the cock crows. Bago tumilaw ang manok, 3 beses. Nandoon na. Ikinaila niya ang ating Panginoong Kristo. Nandoon na nga eh. Doon iniimbestigahan na ang ating Panginoong Kristo eh. Isa-isang nagkawalaan eh. Wala man bawat isa. Nung nandoon sa krus ang ating Panginoong Kristo. Sino ang nandoon? Si Juan. Na kanyang kapatid. Kaya lang naman nandoon si Juan kasi nandoon si Maria na kanyang ina. Hindi naman siya nandoon dahil sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi nga po dito sa Biblia, they deserted him. Walang nagtanggol sa ating Panginoong Heso Kristo. Wala siyang kadamay. Ano? Iniwanan siya, lahat-lahat. They deny him. Ano? Pero lahat po ng ito, yung nga pong he was falsely accused. Yung pa yung isa eh. He was falsely accused. Ang sabi po ng mga tao, doon po sa aklat po ni San Lucas, Lucas chapter 23 verse 2, ang sabi po ng mga tao, hinihikayat po niya yung mga tao na sila po ay magrebelde. Hinihikayat po niya ang mga tao na huwag sila magbayad ng buwis sa Caesar. He was strongly accused. Ano? Yung po scourging. Ano po? Pangalawa, dinuraan sa mukha. Hinampas sa ulo. Hindi lamang po yun eh. Hinubaran ng ating Panginoong Kristo. Ano po? Hinubaran siya. Inalis lahat ng kanyang damit. Tapos po yung kanyang mga damit, pinagsugalan pa. Sinuotan po siya ng damit at nilagyan nga po ng koronang tinik. At siya ay tinutuyaan nila na niluluhod-luhuran nila. Mabuhay ang mahal na hari. Niluluhod-luhuran nila. Pero ang lahat po ng ito na kanyang pinagdanasan, wounds and sufferings, monstrous, horrendous, and tremendous sufferings na kanyang dinanas. Ano po? Yung siya po ay hampasin, siya po ay duraan, siya po ay hubaran. He was falsely accused. Ano po?
They deny him. Ikinaila siya. They deserted him. Iniwan siya. Hindi siya sinamahan nung siya ay nandoon na. Iniimbestigahan na. Nandoon na siya sa harap ni Herodes at saka ni Poncio Pilato, kasama po ng bayan, ng matatanda ng bayan. Iniwanan siya. They deserted him. Pero ang lahat po ng ito, ay hindi po maikukumpara sa isang bagay na dinanas ng ating Panginoon Kristo. Ano po iyon? Nung siya po ay iwanan ng Diyos, He was separated from His Heavenly Father. Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Messiah, the Forgiver. He was separated from His Heavenly Father. Ano po ang sinasabi rito? Matthew chapter 27 verse 46. Ano po ang sabi niya? Ama, bakit mo ako pinabayaan? No, mali po yung sinabi ko. Hindi po niya ginamit yung ama. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko ang ginamit po niya. Bakit mo ako pinabayaan? Dito lamang po sa portion na ito na ang ating Panginoong Hesukristo ay tumawag ng Diyos sa Diyos. Nang wala dito yung relasyon ng isang ama at saka ng isang anak, sa lahat ng pagkakataon ng ating Panginoong Hesukristo ay tumatawag sa Diyos. Ang palagi niyang ginagamit ay, Ama, nagpapasalamat po ako sapagkat lagi mo akong dinidinig. Yan po ang sinasabi, ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo. But in this part, sa bahaging ito ng kanyang paghihirap, ang sabi po niya, My God, why have you forsaken? Diyos na, hindi na Ama ang itinawag niya. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaibigan ko, alam po ba ninyo kung ano dito? Doon po sa binasa natin kanina, doon sa Isaiah chapter 53, Isaiah chapter 53, verse 5 hanggang 12, sabi po doon sa dulo, ang lahat ng mga paghihirap niyang ito ay kalooban ko, ang sabi po ng Diyos. At dahil dito siya ay nagtagumpay, bibigyan ko siya. Siya ay mabubuhay ng matagal. Dito po sa Philippians chapter 2, verse 11, 9, 10, and 11. Philippians chapter 2, verse 9. Ang sabi po doon, dahil dito, binigyan siya ng pangalang higit sa kanino pa mang pangalan. He was given a name above every name. Unawain po ninyo ito, ganito. Ang pangalang Jesus, binigay sa ating Panginoong Hesukristo. Po, sa Tagalog, Kapampangan o sa ano, ang pangalan niya ay Jesus. Pag sa English, Jesus. Tama po. Okay. English, Tagalog, Kapampangan o ibang salita, Jesus. Pagdating sa English, Jesus. Yung kapitbahay namin, Jesus ang pangalan. Pero hindi siya tinatawag na Jesus. Bakit? Ang pangalang Jesus kasi, ang katumbas na yan ay Yeshua. Yeshua. God saves. Yun po ang God saves. Yun po ang kahulugan ng pangalan ni Jesus. That is the meaning of the name Jesus. Ano po? Yeshua. Jesus saves. God saves. Jesus, Lord God. Yan po ang ibig sabihin. Name above every name. Walang katumbas sapagkat si Jesus ang ating Panginoon. He is a perfect, sinful, no sin.
No? Sinless man. He is a perfect sinless man. Siya po ay malinis, walang kasalanan. Kaya po binigyan siya ng pangalan Jesus ng ating Panginoon. Doon po sa Matthew chapter 1 verse 21, sabi po ng anghel kay Maria, bigyan mo siya ng pangalan ganito, Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Doon pa lang, ipinaglilihi pa lang ni Maria ang ating Panginoong Hesukristo. Ang paghihirap na daranasin niya ay nandoon na, nag-aabang na sa kanya. Pero ang pinakamatindi, ang pinakamahirap ay yung separation from His Heavenly Father. Kaibigan ko, kapatid ko, yung pong sinasabing separation from His Heavenly Father, sa ating Panginoon Jesucristo po yun. Sa atin po ng mga tao, sa ating po mananampalataya, at doon sa mga hindi mananampalataya, hindi may kilala sa ating Panginoon Jesucristo. Ano po ang ibig sabihin ng separation from our Heavenly Father? Ito po ay ang pagpunta sa eternal death doon po sa hell. Separated from God. Titiisin mo yan, kaibigan ko. Titiisin mo ang lahat ng yan. Kaibigan, ngayon pa lamang po unawain mo, intindihin mo, bigyan mo ng pagkakataon na ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso at damdamin. Bigyan mo ng pansin ang mga salitang narinig mong kaibigan ko. If you are separated from God, nakakatakot, nakakahindik, nakakakilabot, ang maaari mong danasin, kaibigan ko. Eternal damnation doon sa hell. Wounds and sufferings of Christ Jesus our Lord and Savior. Separation from His Father. Yun po ang pinakamatindi. Yun po ang pinakamabigat. Kaibigan ko, marami tayong mga paghihirap na dinadaanan sa buhay nito. Okay lang yan. Huwag lang po yung panahon na tayo po ay ano pa? Okay. Marami po tayong dapat na ipagpasalamat sa ating Diyos. Sipin po ninyo lang. Sabi po doon sa binasa natin kanina, Isaiah chapter 53, ano po? Binata niya ang mga sakit na ito, ang mga paghihirap na ito, para, yung po mga paghihirap na yan, dapat tayo ang magbabata. Kaya po, basahin nga po natin ulit. Para naman po magkaroon ng na, Isaiah chapter 53, no? Yung po mga binasa natin kanina, gusto ko lamang pong ma-refresh. Ito, okay. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Kaibigan ko, ang masakit dito yung naglalakad ka, hinahampas ka na tapos sasampalin ka, duduruan ka. Tiniis niya ang hirap. Verse 3, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap, wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Ganito talaga Nung kaibigan ko, pag nandun na sa paghihirap, mag-isa ka na lang. Pag nandun na sa paghihirap, nagsosolo ka na lang. Pero pag maganda ang buhay, masarap ang buhay, ang daming kaantabay, ang daming kakampi, ang daming kasama, ang daming alalay. Pero, nandyan na, dumating na yung mga paghihirap, pagsubok, pagtitiis. Goodbye, my friend. Ganyan talaga yan Ganyan talaga yan. Masanay na tayo. Wala. Yung pong na kaya na sabihin na, mahal kita hanggang sa dulo ng walang gano'n. Huwag ka maniwala doon. Ang Panginoon Diyos lang ang kakagawa ng gano'n. Ang Diyos lang ang gagawa ng gano'n. Pero yung tao, hindi po. Bakit po? Kasi ang tao natural na mahina. Hindi po natin maano yung tao. Natural na mahina po ang tao. Hindi po na kayang gawin. Hindi po natin kayang isakatuparan ang mga nakasulat sa Biblia. Kung
wala po ang Santong Espiritu. Ano po, kung wala ang Santong Espiritu, hindi po natin magagawa yun. Ano? Tapos dito po, verse 5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. At sa mga hampas, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanya tinanggap. Kaya, alam po ninyo yung mga salita na yan. Tayo ay gumaling dahil sa tinamo niyang mga sugat at hampas sa kanya. Yung po yung tinatawag na, by His stripes we are healed. Kaya po pag tayo po ay dumadalangin sa Diyos, sa ating Panginoon, Ama, salamat po dahil po sa mga sugat, latay sa iyong katawan, nagkaroon po ako ng kagalingan. Yun po ang dahilan ng mga sugat ng ating Panginoong Hesukristo. Kagalingan po para sa bawat sa atin. Manampalataya ka, tumawag ka. Sabi nga po rito, huwag po natin hintayin yung panahon na tayo po ay mahihiwalay sa Diyos. Na tayo po ay mahihiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Ang gawin po natin, patuloy po tayong manalig, patuloy po tayong manghawakan, patuloy po tayong kumilos. Yung po pananampalataya natin, huwag matitinag. Talaga pong ganyan ang buhay na Alam po ninyo, sa totoo lang, ito pong buhay natin ngayon. Okay? Nakakatakot na nandun na po sa bingit ng sabihin ko nakakatakot. In the sense na nakakatakot. Kung ano po yung mga manunood ka sa mga gera dito, kabi-kabila. Yung po China, hindi po tinitigilan ang Pilipinas. Ano po? Pansinin po ninyo na pag yan po ay natuloy, wala pong matitira. Yun po ang pasimula ng rapture. Kaya po sinasabi ko sa inyo na manindigan po tayo, manatili po tayo, tingnan po natin, tumingin tayo, i-focus po natin ang ating sarili, ang ating paningin, ang ating kaisipan sa ating Panginoon Diyos. Yes. Alam po ninyo, marami nagsasabi na, masarap po ang buhay. Tunay, masarap ang buhay. Masarap ang mayaman. Maganda yan, okay lang yan. Mas masarap kung mayaman ka, kasama mo ang Panginoong Hesukristo. Yan, diferensya. Mayaman ka, na-focus ang sarili mo sa pagpapayaman, nakalimutan mo ang nagbibigay ng yaman sa iyo. Huwag po natin kalimutan ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag po natin kalimutan ang ating Diyos. Sabi nga po doon, they deny Him. Para ganun na rin po ang nangyayari pag hindi po natin binibigyan. Okay, pag binibigyan ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo, wala po, tapos na. Sana po makapagbigay po tayo ng magandang mensahe sa araw na ito. Thank you po sa bawat isa. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Amen. Amen.